po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo dito sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Makakasama natin ngayong gabi si kapatid na Laura Ibanez mula sa kanyang home studio sa Montreal, Quebec para sa ilan sa mga balita sa ibayong dagat. Good morning there in Canada, Sister Laura. Good evening there in the Philippines. Narito ang headlines ngayong Biyernes ng gabi, Hulyo 12, 2024. Pagbabautismo sa mga distrito ng Quezon West at Tokyo, Japan, kinasabikan ng mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Mas maraming tao lalong nakilala ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng idinaos na evangelical missions sa mga distrito ng Thailand at Calgary. Tanging pagtitipon at panunumpa sa iba't ibang distrito nagkaloob ng espiritual na pagpapalakas at inspirasyon sa mga may tungkulin. At mga kapatid sa lokal ng Pugadlawin, distrito ng Sentral, walang pag-alinlangang nakiisa sa blood donation. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia ni Cristo News Live. Let us hear from you, our dear brethren, from the Philippines to abroad. This is now your chance to show your full support. Watch and engage. Witness the performance videos of our top 10 grand finalists. Choose your favorite performance on INCPC's Facebook page and YouTube channel. Watch, like, react, comment, and share the district that has caught you with their amazing performance singing our INC original music. More views, more engagement. This will surely bring closer the district to win this year's Grand Champion for the Songs of Faith, Love and Hope CWS International Edition. Mark your calendars and set your alarms. Engagement starts on June 30 at 8 p.m. and ends on July 7 at 12 noon Philippine time. Your participation matters. Get even more inspired as we watch and share these performances as we all wait for the grand finals on July 14 at 6:30 p.m. Philippine time, live on INC TV, INC PC's Facebook page and YouTube channel. Para sa mga detalye ng ating mga balita, marami ang naging bunga ng lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap sa Distrito Eklesyastiko ng Quezon West. May report si kapatid na Herschel Esteban. Patuloy na nadaragdagan ang mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Distrito Eklesyastiko ng Quezon West. Bunga ito ng pakikiisa ng mga kapatid sa pamamahala ng Iglesia sa pinaigting na pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaugnay nito, tumanggap ng banal na bautismo ang mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa Iglesia. Idinaos ito sa lokal ng Candelaria na pinangunahan ni kapatid na Christopher Angeles, tagapangasiwa ng distrito. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan at meron tayong isinasagawang pagbabautismo. Ang totoo, ito naman ang talagang gusto ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at pagtamo ng kaligtasan. Kaya sa panig po ng mga kapatid, walang sawa silang tumutulong sa ganitong gawain sapagkat ang ganitong mga gawain ay utos ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao na umanib po sa Iglesia ni Cristo.
Ikinagalak ng mga kaanib sa iglesia na patuloy silang nakatutugon sa utos ng ating Panginoong Diyos na ipamahagi ang kanilang pananampalataya. Nagdulot ito ng inspirasyon sa mga kapatid na patuloy na makipagkaisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mula po rito sa Candelaria, Quezon, ako po si kapatid na Hershel Esteban para sa Iglesia ni Cristo News Network. Bunga ng aktibong pakikisa ng mga kapatid na puno ng mga panauhin ang gusaling sambahan ng lokal ng Deparo sa distrito ng Caloocan North na nakinabang sa pag-aaral ng dalisay na ebanghelyo. Si kapatid na Riza Giang ang magbabalita. Inspirasyon ang hatid ng mga kapatid sa lokal ng Deparo, distrito eklesyastiko ng Caloocan North sa pag-aanyaya ng daan-daang panauhin sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ito ng kapatid na Levi Castro, ministro ng Ebanghelyo. Dito po sa lokal ng Deparo ay nagsagawa po kami ng mga pamamahagi ng mga pasugo at ang mga kapatid bago pa magtungo dito sa kapilya ay nagsagawa sila ng mga pananalangin sa mga purok. Pagkatapos po ay isinagawa ang mga pag-aanyaya. Mga kasamahan ko po sila sa trabaho. Una po ay iniimbitahan ko po sila sa personal at the same time po ay mini-message ko rin po sila. Naging ganda naman po ang kanilang pagtugon sa kanilang sa aking pag-anyaya po sa kanila. Una po na-excite po sila na yung iba po ay unang beses pa lang po makakadalo sa ganitong mga ating pamamahayag. First po, unang reaction ko po is yung nakaka-excite na nakakaba po. Then, curious po ako kung anong meron po sa INC. Gusto ko pong maranasan kung anong meron sa INC na wala sa amin, sa Katolik. Ang dedikasyon nila sa kanilang pakikipagkaisa ay nagpapatunay na ang paglilingkod sa Diyos ay walang pinipiling sitwasyon at panahon. Nagagalak po ang aking pong kalooban at nagagampanan ko po ang aking tungkulin. Bagaman meron po kaming trabaho pero pinagpapatuloy pa rin po namin ang pakikipagkaisa. Hindi matatawaran ng pakikipagkaisa at malasakit ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo kung kaya't parami ng parami ang mga nagnanais na makinig at magsuri sa mga aral nito. Gusto ko pang malaman pa po yung mga ibang aral po. Gusto ko pong mas marami pa pong matutunan. Ma-experience ko pa lahat ng aral. Sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos na pinagkakalob po sa akin at sa aking pong sambahayan, binabalik po namin ang kapurihan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagtupad ng aming mga tungkulin. Inspirasyon ang idinulot sa mga kapatid mula sa lokal ng Deparo, distrito eklesyastiko ng Caloocan North, nang isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos kung saan marami silang naaniyahang mga panauhin. Sa kabila ng pagiging abala rin sa mga pang-araw-araw na gawain ay hindi pinalampas ng mga kapatid na makipagkaisa sa ginanap na pamamahayag. Mula po rito sa Caloocan City, ako po ang kapatid na Riza Giang para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, muling naragdagan ang mga may tungkulin sa distrito eklesyastiko ng Quezon. Nanumpa sila sa mga tanging pagtitipong idinaos sa lokal ng Lucena City. Si kapatid na Alay sa Uson para sa iba pang mga detalye. Kasabay ng patuloy na pagdami ng bilang ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, ang tuloy-tuloy na pagdaragdag ng mga may tungkulin dito sa distrito ng Quezon. Sila ang mga makakatuwang ng namamahala sa Iglesia sa pagmamalasakit sa mga kapatid sa nasabing distrito. Kaugnay nito, matagumpay na isinagawa ang tanging pagtitipon at panunumpa ng mga bagong may tungkulin sa bawat lokal sa nasabing distrito. Pinangunahan ang banal na okasyon ni kapatid na Creselio de Lazo, tagapangasiwa ng distrito, na ginanap sa gusaling sambahan ng lokal ng Lucena City at nasaksihan din ito sa iba't ibang dako sa pamamagitan ng live streaming. Pagkatapos ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, isinagawa naman ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Ikinagalak ito ng mga kapatid na nagtaas ng kamay na may panunumpa dahil sinasampalataya na nila na biyayang kaloob ito sa kanila ng Panginoong Diyos. Ayon pa sa kanila, lagi nilang pagtatalagahan ang kanilang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos at ang pagtupad sa kanilang banal na tungkulin sa Iglesia. Mula po rito sa Lucena City, Quezon,
Ako po si kapatid na Eliza Uson para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Davao del Norte, isinagawa naman sa lokal ng Tagum City ang tanging pagtitipon at panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Ang mga pangyayari ihahatid ni kapatid na Charlene Rayos. Katuwang ng pamamahala sa pagmamalasakit sa mga kaanib ng iglesia ay ang mga may tungkulin. Upang patuloy silang bigyang inspirasyon sa masiglang mga pagtupad, isinagawa dito sa lokal ng Tagum City, distrito ng Davao del Norte, ang isang tanging pagtitipon. Pinangasiwaan ni kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo, ang banal na okasyon. Muli niyang ipinaalala sa pamamagitan ng Biblia ang mga katangian ng tunay na may tungkulin sa loob ng iglesia. Karagdagang inspirasyon at lalong katatagan sa pananampalataya ang idinulot ng isinagawang tanging pagtitipon sa mga kapatid na may tungkulin na kanilang labis na ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo at sa pamamahala ng iglesia. Mula po sa lokal ng Tagum City, ako po si kapatid na Charlene Rayos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sunod tayong magpunta sa distrito ng Cavite South. Matutunghayan natin ang masayang paggunita ng mga kapatid sa 75th anniversary ng lokal ng General Aguinaldo. Magbabalita si kapatid na Jaya Fernandez. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid sa lokal ng General Aguinaldo, Distrito Eclesiastico ng Cavite South, ang pagsapit ng ika-75 anibersaryo ng kanilang lokal. Ipinagdiwang nila ito dito sa Dapamana Events Place, Barangay Tabora, General Emilio Aguinaldo, Cavite. Natutuwa po kami dahil sinapit namin ang ganitong pagkakataon na nakasapit ang lokal sa ika-75 anibersaryo. Pinagdiriwang po namin, pinagpapasalamat namin yan, tama na yun sa Panginoon Diyos, pamamahala sa pangunguna ng kapatid Eduardo B. Manalo. Ito po yung bahagi lang ng tinatawag po namin na month-long celebration. Ang tagumpay ng iglesia sa aming lokal ay lubos po namin makakamtan at wala po kaming ibang hangarin, hindi ang mabigyang kalwalhatian po ang ating Panginoon Diyos. Bahagi ng kanilang aktibidad ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng kanilang lokal. Sangayon po sa tatanda ko, ang lokal daw po ng General Aguinaldo ay nagsimula noong year 1949 bilang extension ng lokal ng Alfonso. Na ang mga pioneering members po dyan, yung pong mga pinaglolo na natin. Ako po'y nasa ika-4 ng henerasyon ng iglesia dito sa lokal ng General. Sa pagdiriwang ng mga kapatid, nagkaroon ng mga performances at fun games na kinagiliwan ng lahat. Ipinakita nila na sa paglipas ng halos 8 dekada, lalo naging masigla sila sa mga aktibidad sa iglesia. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid sa lokal na ito ang maraming tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos, lalo na ang lalong pagpapatibay sa kanilang pananampalataya, dahilan kaya lalo naging masigla ang mga kapatid sa lokal sa kanilang mga paglilingkod. Mula po dito sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, ako po si kapatid na Jaya Fernandez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa aming pagbabalik, makakasama natin si kapatid na Laura Ibanez para sa mga balita sa Ibayong Dagat. Susunod sa Iglesia ni Cristo News Live, ang pagbabautismo sa distrito ng Tokyo, Japan, at ang evangelical mission sa mga distrito ng Thailand at Calgary. A beautiful day po sa inyong lahat. Ako po si Eliza May Apsay. Sa maraming kaalaman at karunungan, alin po ba ang pinakamahalaga? Paano po natin ito matatamo o matututuhan at sino po ba ang tunay na marunong? Let's all find out this coming episode of Your Light Forever tomorrow 8 a.m. only here on INC TV. See you po!
All right, so UJ Radio is back on your screens, big and small. So make sure you join us as we have conversations with our brethren who have been blessed with success in their chosen businesses and fields of expertise. So let's go ahead and be together and learn from them and be inspired by their stories. So make sure you join us every Saturday night at 8:30 p.m. on INC TV and INC Production Company's Facebook page. We'll see you there. Iglesia ni Cristo News Live is back. Sister Laura Ibanez will now join us from her home studio in Montreal, Quebec to bring more news overseas. Sister Laura? Thank you, Sister Ella. Another triumph in the intensified work of propagation unfolds in the ecclesiastical district of Tokyo, Japan, as prospective members receive the Holy Baptism. Sister Shalani Ferrer keeps us posted. United in their efforts of sharing their faith to others, another baptism was held in the district of Tokyo, Japan. This led to more converts to be added to the church. The first ones who members fervently pray to the Lord God to become a member of the church are their loved ones, such as family members. This was fulfilled by a Japanese member and officer, Brother Katsuyuki Kubota, who did his best to help his own father know and believe in the true God. And now he is amongst those who will be saved. 僕がキリストの教会に招き入れたのは実のお父さんです。 And nothing can compare to the happiness when your own family member accepts the true faith and baptism in the Church of Christ. これは本当に神様の大きな恵みです。なぜかというと、こうやって両親がお互いキリストの教会へと戻って、そして家族全員がキリストの教会へ戻ったということは本当に神様の大きな恵みだと私たちは理解しています。 The holy baptism was held for new converts at the house of worship in the locale congregation of Ichikawa. This sacred gathering was led by Brother Amante Rodriguez, the district supervising minister. 息子と家族のために神様にお祈りをして救われたいです。 With the pure intention of inviting people to join in the Church of Christ, brethren endure many things because they want other people to partake the promised salvation. 人々をキリストの教会へ招き入れることで救いへと私たちは導くことができるからです。 私は本日キリストの教会の一員になりました。なので私は常に良いことをし続け、神様の御言葉に聞き従うことを約束します。 Whatever may happen, brethren will keep on fulfilling God's commands in spreading His words upheld in the Church of Christ. From Japan, I'm Sister Shalani Ferrer, reporting for the Iglesia ni Cristo News Network. Our next story takes us to the district of Thailand, where a series of evangelical missions inspire guests to seek more knowledge about the one true church. Sister Sandra Costales reports. Members of the Iglesia ni Cristo Church of Christ around the world are united in sharing the biblical truth about salvation to all people of all races and nationalities. In the ecclesiastical district of Thailand, brethren are filled with joy to participate in this propagational activity. They actively reached out to people in their community and invited them to listen to the evangelical mission. The guests appreciated the warm welcome from the brethren and the orderliness of the event. They recognized that the truths imparted to them are genuinely based on the teachings from the Holy Bible. Many guests expressed their gratitude to the brethren who invited them to the event. We are truly grateful to our Almighty God. This is a manifestation of our Lord God's love for the people. And this is another proof of the continuous successes
of the Church of Christ. With love and devotion to their duties, members and officers of the church will always actively participate in all undertakings of the church. Being able to bring guests to this occasion created a wonderful memory that will further strengthen their faith. From Thailand, I am Sister Sandra Costales for Iglesia Ni Cristo News Network. In the District of Calgary, brethren also step up their participation in sharing the good news of salvation. Let's take a look at the evangelical missions carried out in various venues. As the world continues to adapt to burdens and hardships, many people are in search of a safe place of refuge where they can forget about their burdens. The Church of Christ continues to invite and host evangelical missions where many can attend and find a peace of mind. The District of Calgary once again united in one endeavor by simultaneously conducting evangelical missions across 14 different local congregations and venues. Guests were invited to lessons that highlighted the importance of prayer and positive traits within the faith. Even during times of burden and sadness, the love of the brethren shows that there's always a place to go where you can rest and find the comfort that you need. From Calgary, Alberta, Canada, I'm Odelia Carr for the Iglesia Ni Cristo News Network. Thank you, Sister Odelia. Meanwhile, the Ecclesiastical District of Hong Kong installs new church officers during a special gathering hosted by the local congregation of Kowloon. Sister Evangeline Obra has this story. With the continuous growth of membership in the Church of Christ, the church also needs more officers who can help the church administration in overseeing and taking care of the brethren. Kailangan po ng iglesia ang maraming may tungkulin na mangangalag at magmamalasakit sa kapakanan ng iglesia. Nang layunin ay madala tayong lahat sa uring maliligtas. The Ecclesiastical District of Hong Kong successfully conducted a special gathering for all church officers as well as an oath-taking of newly appointed officers. Spearheaded by Brother Noel Misa, the district supervising minister, together with the district staff, the event was held at the house of worship of the local congregation of Kowloon as the main host and at the local congregation of Wan Chai as a remote site. Dahil po sa lumalagong bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa aming distrito, nangangailangan po ng karagdagang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagpapatibay po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay naisagawa po ang maramihang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Brother Noel officiated the special gathering. He discussed from the Bible the importance of being an officer inside the true Church of Christ. Hence, as officers, they need to value their church duties entrusted to them. After the biblical teachings, Brother Arnel Trinidad, the Assistant District Supervising Minister, officiated the oath-taking of the new church officers in the district. The brethren showed their heartfelt gratitude while taking oath. As they raised their right hands with tears of joy, they said they will do their best in performing their holy duties to help the church administration in taking care of the brethren, to all the more to give glory to the Almighty God. Ako po ay isa sa bagong may tungkulin na numpa po ngayong araw na ito. Ang puso ko po ay galak na galak sa pagtanggap ng banal na tungkulin na inatang sa akin ng ating Panginoong Diyos. Sa pagtupad ko po ng tungkuling aking tinanggap, ako ay magtatalaga, tutulong sa ating tagapamahala sa pagsinop ng ating mga kapatid sa iglesia. Nagpapasalamat po kami sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo na patuloy na gumagabay, nagmamahal at nagmamalasakit po sa atin. Patuloy po kaming magbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. From Hong Kong, I'm Sister Evangeline Obra for the Iglesia Ni Cristo News Network. We head over to the District of Mountain States, where members of the Binhi organization take a break and spend time with one another while dressed in their formal attire. Let's find out more from Sister Nikki Payumo.
The Binhi organization in the District of Mountain States recently held an enchanting Binhi formal event, bringing together its young members for an evening of elegance, entertainment, and camaraderie. This event, a highlight of the year for the Binhi members, showcased the vibrant community spirit and the talent within the organization. The Binhi formal event took place in a beautifully decorated venue, setting a sophisticated ambience that was fitting for the occasion. Attendees arrived in their finest formal attire, adding to the splendor of the evening. The event was planned to ensure that every participant enjoyed a memorable experience filled with various activities. How was your Binhi formal? Really good. I enjoyed everybody here and all the performances so far. And overall, just the whole aroma of everything, it was nice. What was your favorite part from today's Binhi formal? So far, I think it's the this or that game because it was really fun to see everyone's opinions. And it was really fun for us to be competitive a little from this and that. The entertainment segment of the evening was a testament to the talent within the Binhi organization. Several talented members took to the stage, captivating the audience with their vocal prowess. These performances range from solo acts to group numbers, each one showcasing the diverse musical talents. In addition to singing, the event featured live musical performances. Instrumentalists played a variety of pieces, from classical to contemporary, adding a dynamic element to the entertainment lineup. To keep the evening lively and interactive, the organizers incorporated a series of fun and games. These activities were designed to engage participants and foster a sense of friendly competition. The Binhi formal event in the District of Mountain States was a resounding success, leaving attendees with fond memories and strengthened bonds. The combination of elegant dining, top-notch entertainment, and engaging activities created an evening that was both enjoyable and enriching. My goal is to have them know each other despite how big our district is, five different states. I would all like them to get along with each other and know each other and familiarize them. I think this really brings great unity between all of us and getting to see our friends more often that we don't get to see. Mostly from our friends all the way from Arizona and all the other states that, even the new Binhis, I've never seen them before, and I'm oh, this is really fun. So it's really fun seeing everybody and new people as well. For me, unity and brotherhood, and I love seeing new faces, new people, and meeting them. How about you, sister? Making new friends and just keeping your faith, especially with people within the church. From Henderson, Nevada, I'm Sister Nikki Payumo for Iglesia Ni Cristo News Network. In the District of Australia West, Kadiwa Brethren create joyful memories together via go-karting. Sister Lois Yamuta shares further details. Kadiwa members from the local congregation of Melbourne Ecclesiastical District of Australia West put their wheels in motion at an exciting and fun-filled go-kart activity at Ace Karts in Albion, led by the local officers. We organize this activity so that we can cater all of our Kadiwa's interests and hobbies. We can always have the love of the brotherhood among our Kadiwa members and in a more fun and exciting activities. We wanted to host a fun activity to reach out to a different demographic of Kadiwa members. We wanted to expand the scope of our activities, and so we decided to have a fun activity here doing karting here in Albion. The aim of this activity was to provide a fun and safe environment for the youth members to socialize and bond with one another. With their safety gear on and engines roaring, the participants raced around the track with enthusiasm, and the winners even received gifts for their efforts, making their day even more memorable. It was such a good experience, racing alongside your Kadiwa brethren. We had a good time catching up after the race, talking about the many different things that happened. Totally different on this big track, and we had a big group of Kadiwas to join today. So there was already excitement at the start of the day. I was a bit nervous as well,
But then there's some kuyas, some brothers there. They were giving me tips on facing the track, on the brakes and accelerating. They made it sound more fun and less daunting, and it really made it more special to like go on the track with all your brothers and sisters. It's activities like these that bring the youth members together and create lasting memories. Through friendly competition, this activity brought not only laughter to the youth members, but also an unforgettable experience that they will truly remember. This activity edifies the faith of the youth members of the Church of Christ by giving them an opportunity to be with one another as Christian members, as brothers and sisters in the church. They're here, you can see them, banter and have fun and talk with one another. From Melbourne, I am Sister Lois Yumuta for Iglesia Ni Cristo News Network. Those are just some of the activities of the Iglesia Ni Cristo outside the Philippines. Back to you both, Sister Ella. Thank you so much, Sister Laura, for joining us tonight. Please stay with us. When we return, news about the blood donation in Pugadlawin congregation in the district of Central and the International Pasugo quiz in the district of Cotabato North are up next. As members of the Church of Christ, we worship Christ. Why do we do that? Does that mean Jesus is God because we worship Him? Find out the answers to these important questions on That's in the Bible on INC TV, Monday at 10:30 p.m. Talaga namang napakahalaga ng pag-uugnayan ng mga henerasyon lalo na ng Gen Z at Gen Alpha sa kanilang mga magulang. Pag-uusapan natin kung paano magkakaroon ng pagkakaunawaan ng magulang at kanilang mga anak. Ka-Orly, paano po natin susolusyonan ito pong generation gap? Ano pong dapat gawin ng mga magulang, gawin din po ng mga anak? At ano ang sinasabi ng Biblia upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pagkakaiba ng mga henerasyon at paano magtutulungan ang bawat isa. Abangan yan sa episode na ito ng Gabay sa Mabuting Asa. Nagbabalik po ang Iglesia Ni Cristo News Live. Nalalaman ng mga kaanib sa iglesia na hindi lamang mabuti sa kanilang kalusugan kundi maaari ding makapagligtas ng buhay ng iba ang pagdodonate ng dugo. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang mga kapatid sa lokal ng Pugadlawin, distrito ng Central na maging blood donors. Narito ang report ni kapatid na Christine Miranda. Patuloy na ipinapakita ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ang masiglang pakikilahok sa mga aktibidad para makatulong sa kanilang kapwa. Katulad na lamang ng isinagawang blood donation sa lokal ng Pugadlawin dito sa distrito ng Central. Naisip ko makapag-donate po ng dugo para po sa makatulong po tayo sa ibang tao. Pang-apat na beses ko na po na mag-donate ng dugo. Ang huling pag-donate po ay bago pa mag-pandemic. Of course, I am very, very excited na makapag-donate ulit ako ng dugo. Kaya talagang naging masaya nung malaman ko na muli kami makapag-donate ng dugo dito sa lokal. Masaya ang mga kapatid na nagkaroon muli sila ng pagkakataon para makatulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng aktibidad na pinagtibay ng pamamahala ng iglesia. Ang pangunahing layunin po ng ganitong aktibidad ay pagsunod po sa mga aral ng Biblia na itinataguyod po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo na tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan po, makatutulong tayo sa mga kababayan natin, sa kapwa po natin, ganoon na rin sa mga kapatid natin nangangailangan po ng dugo o pakikipagkaisa din sa gawain nilulunsad ng mga.
Mula po rito sa lungsod ng Quezon, ako po si kapatid na Christine K. Miranda para sa Iglesia ni Cristo News Network. Bahagi ng nalalapit na pagsapit ng 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo, matagumpay na isinagawa ang district level ng International Pasugo Quiz sa distrito ng Cotabato North. May hatid na balita si kapatid na Kayela Magalianes. Isinagawa dito sa distrito ng Cotabato North ang International Pasugo Quiz Family Edition. Bahagi ito ng paggunita sa nalalapit na 110 at 10 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang layunin po ng ganitong mga aktibidad, kaya po inilulunsad dito ng pamamahala, ay para mahikayat po ang mga kapatid na lalo pang tangkilikin at basahin ang Pasugo God's Message Magazine. Layunin din po nito na lalo pang mapalalim ang kaalaman ng mga kapatid sa mga aral po ng Diyos na sinusunod sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pagbabasa ng religious articles sa Pasugo Magazine. Kalahok sa nasabing aktibidad ay mga team na binubuo ng mga kabilang sa kapisanang buklod, kadiwa, binhi at pagsamba ng kabataan. Yung aming pamilya po ay nagtakda ng oras upang sabay-sabay po kaming magbasa ng Pasugo. At nakatulong po tong aktibidad na ito upang mas maunawaan namin yung mga salita ng Diyos at maging gabay namin sa pamumuhay namin sa pang-araw-araw. May easy, average at difficult round. Pinalad ang team ng Cavite family dahil sila ang may pinakamataas na points. Sila ang magiging kinatawan ng distrito sa susunod na elimination round, ang regional level. Ako po at ang aking buong sambahayan ay masayang-masaya po dahil kami po ay nanalo sa Pasugo Quiz sa district level. At nagpapasalamat din po kami sa Panginoong Diyos dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan. Lalong nagpapasalamat din po kami sa pamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo V. Manalo dahil patuloy niyo pong ipinalulunsad ang mga ganitong aktibidad para po sa ikatitibay ng aming sambahayan. Mula po rito sa Kidapawan City, ako po si kapatid na Kayela May Magallanes para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, maraming natutuhan ang Iglesia ni Cristo Chroniclers mula sa distrito ng Cavite sa isinagawa nilang tour sa iba't ibang heritage sites ng Iglesia. May report si kapatid na Rose Ann Ramaliosa. Bahagi sa pagunita ng ika-110 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, nagbalik tanaw ang mga local chronicler dito sa distrito ng Cavite sa kasaysayan ng Iglesia sa pamamagitan ng heritage tour. Nagtungo sila sa INC Museum sa Quezon City at sa iba pang mga makasaysayang lugar ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. Dito muling sinariwa sa kanila ang kasaysayan ng Iglesia upang makatulong ito sa kanila sa pagpapatuloy ng pagtatala ng mga pangyayari sa kanilang lokal at distritong kinabibilangan. Nagagalak po ang aking puso dahil nalaman po namin na kami po isa sa mga makakadalo sa ganitong aktibidad. Naging mas inspirado pa kami, nagampanan ng aming mga tungkulin. Sa pagpunta po namin ngayon sa mga isinagawang aktibidad sa araw na ito, malaking tulong po ito. Ito ay inspirasyon sa amin na patuloy na magtaguyod ng tapat na pagsulat ng mga aktibidad. Sa loob ng INC Museum, nakita nila ang iba't ibang mga larawan ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia, maging ang ilan sa mga personal na gamit ng sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia na sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang isa sa mga bagay na pinaggagamitan ng kasaysayan ng lokal, lalo na kapag ang pag-uusapan ay anibersaryo ng pagkakatatag ng lokal, nagagamit ito para maging bihikulo ng iba't ibang aktibidad sa lokal. Halimbawa, pagsasagawa ng mga pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, paglalagay ng exhibit, na doon sa exhibit ay meron tayong mga historical pictures, may mga captions na doon ay malalaman ng mga magpupunta sa exhibit kung ano ang mga pangyayari na naganap sa lokal
na lalong kapupulutan nila ng mga impormasyon. Higit sa lahat, hindi lang basta nagamit yan sa mga exhibit, sa mga aktibidad ng lokal, nagagamit yan higit sa lahat ng ating mga programa sa telebisyon, meron tayong mga palatuntunan sa radyo, at meron pang ginagamit sa ating pasugo o God's Message magazine ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos ng tour sa INC Museum, nagtungo naman sila sa Tipas Taguig upang makita ang dako kung saan ipinanganak ang kapatid na Felix Y. Manalo. Nagpunta rin sila sa lokal ng F. Manalo sa San Juan na sa kasalukuyan ay sakop ng Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Lahat naman tayo, kapatid, ay abot-abot ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ganon din sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa pagbibigay nila ng tiwala sa bawat isa sa atin na magawa natin yung bahagi natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, masinop, yung tala ng kasaysayan, at ang ating patuloy na panalangin, mamalagi ang biyayang pagtitiwalang ito nila sa atin para makapagbigay pa tayo ng ibayong kasiyahan sa ating Panginoong Diyos, makatulong tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Itong mga sinisinop natin na tala ng kasaysayan ay lalong nagpapaalaala sa atin kung gaano tayo kapapalad sa pagtawag ng ating Panginoong Diyos sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat kung hindi dahil sa pagsusugo ng ating Panginoong Diyos kay kapatid na Felix Manalo, wala naman tayo sa paglilingkod na ito. Sinasampalataya na natin na kinasangkapan ng ating Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Manalo para tayo tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo at madala sa dakilang kaligtasan. Mula po rito sa Cavite, ako po si kapatid na Rose Ann Ramallosa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Dumako tayo sa distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Naging magandang pagkakataon ang idinaos na Kadiwa formal event para lubos na magkakilala ang mga binata at dalagang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Catherine Betoy ang magbabalita. Nagkita-kita dito sa Country Village Hotel ang mga binata at dalagang Iglesia ni Cristo sa lokal ng kanituan para daluhan ang kanilang aktibidad, ang Kadiwa formal. Inasahan po namin naway makapagdulot sa kanila ito ng kasiglahan at dagdag inspirasyon po na lalo pang manghawak po sa kahalalan at makasama po namin sa patuloy na masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Masaya po at excited na po ako na makilala po yung ibang kadiwa sa lokal namin. Makahanap po ng bagong kaibigan. Ibinahagi sa pagkakataong iyon ang kasaysayan ng kapisanan. Nagpamalas ng kanilang talento ng ilan sa mga kapatid. Lalong nagkakilala ang isa't isa sa kanila at kinagiliwan nila ang pagsali sa inihandang games. Ang lalong mahalaga ay ang pagtuturo sa kanila ni kapatid na Benjamin Pelias, ang tagapangasiwa ng distrito na batay sa Biblia. Muli niyang ipinaalala ang mga dapat na gawin upang maging mabuting tao sa kapwa, maging mabait na anak sa mga magulang, lalo na ang maging mga huwarang kabataang Iglesia ni Cristo na ang pag-asa at tiwala ay lubos na nakalagak sa Panginoong Diyos. Mensahe ko po sa kapwa-kapwa kadiwa sa lokal ay lalo silang makilahok anumang mga aktibidad. Hindi lamang ganitong aktibidad po sa iglesia, marami pong iba't ibang aktibidad sa loob ng iglesia upang sa ganon ay lalo po kaming maging inspirasyon po sa masiglang mga paglilingkod sa Diyos. Isa ito sa paraan upang matupad natin ang aral ng Panginoon Diyos na mapatatag at lalong mapatibay ang pananampalataya at ang kasiglahan ng mga kabataan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Itong aktibidad na ito na pinagtibay ng ating pong pamamahala. Aral ito ng ating Panginoon Diyos para din po maturuan ang mga kabataan sa Iglesia ni Cristo na lalo silang makipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan at magkalapit-lapit ang damdamin
na naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos para matupad ang layunin sa pagtatatag din ng kapisanang kadiwa sa loob ng Iglesia ni Cristo, din ang aral ng ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa Cagayan de Oro City, ako po si kapatid na Catherine Betoy para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Aklan, masayang karanasan para sa mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo ang pakikiisa sa iba't ibang aktibidad na bahagi ng CBI Unity Camp. May report si kapatid na Jasmine Faustina. Para gawing makabuluhan ang bakasyon ng mga kapatid na mag-aaral, isang aktibidad ang isinagawa dito sa Distrito Eklesiastiko ng Aklan, ang Christian Brotherhood International o CBI Unity Camp. Nagtipon-tipon sa Vizcara Covered Court sa bayan ng Kalibo ang mga dumalo na mula sa iba't ibang lokal sa distrito. Noong nabalitaan po namin ay pinagtibay po na ate po pamamahala ang isasagawang ICE Students Unity Camp. Ang mga paghahandang amin pong ginawa ay unang-una po ay nagkaroon po muna kami ng mga pagpupulong. Kasama po ang mga CBI District Officers dito po sa distrito ng Aklan upang mapaghandaan ang malaking aktibidad ng Samahang CBI para po sa pagdiriwang ng 55th anniversary ng Samahang Christian Brotherhood International. Sinimula ng nasabing aktibidad sa isang parade at introduction ng mga dumalo at nakipagkaisang mag-aaral mula sa 8 area sa distrito. Ang isang araw na aktibidad na ito ay nagbigay ng kasiyahan sa mga kapatid na mag-aaral at maging ng iba't ibang booth na inihanda ng mga may tungkulin sa CBI. Nakita ko po ang kasiglahan ng mga estudyante na loob ng Iglesia ni Cristo po. Hindi ko po ito nakita sa ibang relihiyon na nagkakatipon po at nagkakaisa. Kaya po, nagpasya po akong umanib sa iglesia dahil po nakita ko po ang kasiglahan sa kanila. Kapagkat isa rin po ito sa inuutos ng ating Panginoong Diyos. Lubos po akong nagagalak nung nalaman ko po magsasagawa ng ganitong aktibidad ang Iglesia ni Cristo sapagkat sa dati ko pong relihiyon, hindi ko po ito naranasan at kahit po malayo po ang aming lokal, sinikap ko pong makadalo sa ganitong aktibidad at maging parte upang pong makita ko rin po ang aking kapwa mag-aaral dito po sa distrito ng Aklan. Masayang lumahok ang mga INC students sa iba't ibang booth gaya ng science booth, social studies booth, physical education booth na di lamang naging masaya para sa kanila kundi naging educational pa. Naghanda din po kami ng mga iba't ibang interactive booths at nagkaroon po kami ng 8 educational booths para po sa aming mga CBI members dito po sa distrito ng Aklan. Kung closeness ang pag-uusapan ay kitang-kita po at ang pag-iibigang magkakapatid ay buhay na buhay dito po sa distrito ng Aklan. Dama ng mga kapatid na mag-aaral ang pagmamalsakit ng pamamahala sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad na di lamang naghahangad na mapalago ang kanilang kaalaman at kasanayan, kundi lalo mapasigla ang kanilang kapakanang espiritual. Layunin po ng aktibidad din na ito na inulunsad ng ating namamahala na magkaroon po ng magandang samahan ang lahat po ng mga estudyante na nasa aming distrito at magabayan sila lalo na sa paghahanda sa mabuting kinabukasan. Kaya itinatag ang ganitong mga aktibidad para maingatan din po lalo na rin po ang kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Kalibo, Aklan, ako si kapatid ng Jasmine Faustino para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas alas 12 ng tanghali. The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Inaanyayahan din po namin kayo na subaybayan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo News tuwing weekend. Iglesia ni Cristo News Junior tuwing Sabado at Linggo alas 9:30 ng umaga. Iglesia ni Cristo News Weekend, Sabado alas 6 ng gabi. At Maayong Balita, Linggo alas 3 ng hapon. Samantala, nalalapit na po ang 110 at 10 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, 15 days to go.
At yan po ang mga balita ngayong Biyernes ng gabi sa pangalan po ni kapatid na Laura Ibanez, ng mga nakasama po naming sign language interpreters na sina kapatid na Jade Lindon Reyes at kapatid na Ronnie Cabrera Jr., mga INC News correspondents sa iba't ibang panig ng mundo at ng mga nakasama po naming technical and production team, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo. Magandang gabi po.